pwedeng i-expect sa mga, mga reporters na they turn to as vloggers like si Miss Ina Refer. I think libangan na lang siguro nila yan. At saka gusto nilang ma-expose yung kanilang damdamin. Ngayon, ang sa akin ito, gusto kong liwanagin sa mga buwaka ng Genimes na taga PCSO na mga masangsang ang mga yan like this. Hindi mo, kung ayaw nyo ng gantong panalita, pumunta kayo doon sa tatlong palangga. Di ba? Yung mga gantong salta, this is maharlika lang to. Kung si Duterte, si Pangulong Duterte, iba rin yung karakas na bibig niya. Ako rin ibang karakas. So wala tayong pilitan kung gusto nyo ako pakinggan o ayaw nyo. You just enjoy your life, di ba? But mas exciting dito, di ba? So ang sa akin lang, mga kababayan, nabasa ko kasi sa mga post dyan na may mga nag-aano sa kanila, yung mga dugyots ba, na sinasabi na kaya mabuti daw, mirisi is buti nga sa'yo. That's Bisaya, no? Na parang mirisi sa imuha, yan. Buti nga sa'yo, kaya ka nagkakaganyan. So yan ang binabato sa kanila ng mga bataan ni Lisa Smugs at ni Bulldog. Sino si Bulldog? Yung si HR Mercado. Diyan, na-meet ko yan. Okay, alam mo, nung niregaluhan ko yan ng Ferrero, nung umuwi ako noong 2018 doon, akala mo parang taggutom nung time na yun, di ba? HR, naalala mo noong 2018, nung inimbitan niyo ako sa opisina ni Coting Jr., kayo ni Ahas, dyan sa malapit sa PICC. So, nagbigay, I always give gift kahit maliliit lang na bagay. That's maharlika. Okay? Kasi o ng politika ka or hindi. So, nilapa mo kaagad yun, di ba? Kita-kita ka na, di ba? HR, okay, Bulldog. So, ito ng kwento. So, nagsalita sila dyan sa vlog na yan kung paano po sila tinanggal. Pero kung kayo ay nakafollow kay Fair Lady Maharlika in the past, sinasabi ko na pinagbibintangan ang mga taong wala namang kinalaman. So, habang pinapanood ko sila kanina, parang, nagkaroon ako ng feeling of parang guilty feeling na parang, baka natanggal sila dahil sa ngangabels ko, nadamay sila, na wala naman, hindi naman kami magkakilala. Hindi ko kilala yung mga yan. Si Miss Ina Refarmina, mga kababayan, actually, hindi naman ako sa nag-feeling close sa kanya, but nanonood ako sa kanya. Kasi nga, di ba, communication arts din ako. So, isa sa mga tinitingala akong the way na magbalita is siya. Di ba? Ina Refarmina, magandang boses na, maganda audio and everything. Okay? So, nung time na binubolja ko ang presidential communications, akala ko nga, si Ina, isa sa kanila. Pero I never mentioned her name or nagsalita ako ng against sa kanya. Kasi tinitignan pa natin kung sino ba talaga ang kakampi ng bayan. Diba? Kasi syempre siya ay nag-work sa ABS-CBN for like 20-something years, 24. So syempre, parang dahil nga sa mga issue, no? Na mga issue na like yung ABS-CBN, may ganito, may ganyan. Pero again, hindi naman lahat na nag-work sa ABS-CBN ay mga masasamang damo. Kaya nga tayo pinagtanggol natin yung mga hindi napasweldo, yung ina-underpaid, nung nagkaroon ng problema ng franchise, yung hindi na-expired yung renew, yung franchise, ng ABS-CBN. So ipinagtanggol natin yung mga inaapi doon. So, and that is Maharlika. Even I don't know these people. Ito, si Marlon Purificacion, si Pamela Pedroche, si Ina Refarmina. So, nagkumukulo yung dugo ko kumukulo yung dugo ko kay Lisa. Okay? At lahat naman, araw-araw kumukulo yung dugo ko. Pero swerte lang ako kasi mababa pa rin ang blood pressure ko, mga palangga. So, ngayon, dyan sa vlog na yan, dito natin na-confirm na pinagtatanggal sila ng walang dahilan. Mga kababayan, okay lang kung tinanggal nila yung tatlong yan dahil may ginawa, nagnakaw katulad ni Lisa, nagpatayo ng bahay katulad ng mga ASEC dyan sa Presidential Communications. Mamaya may papakita tayong bahay, okay? Bahay ng isang ASEC. Actually, last year pa to sinend sa akin eh. I don't know hindi ko pa yata napakita to. Ginagawa yung bahay ng isang assistant secretary ng Presidential Communications. Okay? So, gusto kong talakayin yung mirisi-mirisi na yan. Itong mga ginayupak, doon sa third floor studio kayo, I advise bilang isang matibay na, matibay na isang vlogger, kayo, you're from the corporate world. Galing din ako dyan, pero the reason why I put up my own small business kasi gusto ko ako ang boss. Okay, mga palangga.
So, ang advice ko, you ignore the dugyots. Okay? You ignore them, madam and sir, mga madam at saka sir. Kasi, sila ay mga tao yan. Ni Lisa, ni Tambaloslos, ni Zaldico. Okay? Bakit ko alam yan, mga palangga? Kasi, yung kalbo dyan, okay, at yung mga dugyot, meron tayong hawak na conversation nila na talagang nag-aaway-away sila sa pera. Kaya wala, sa mga palangga ko na third floor studio, ay alam ko, for sure alam nyo rin yan, na nagbabayad ng trolls si Lisa Smugs, si Bulldog or aka HR. Okay? Yan ay tagahawi lang yan ni Kuting. Yan yung majoba na akala mo, busog na busog kumain ng 10 lechon, parang nilunok na yung 10 lechon. Tagahawi ni Kuting. So doon naantig ako sa ginawa kay Pamela Pedroche. Na ikinukwento niya, sa vlog na yan, December 23 of 2022, na pinapunta siya, hindi niya pinangalanan ng isang executive, na kakausapin daw siya at nakakaramdam na siya na, iligwakin siya or something. Tama tama si Marlon Purificacion na sinasabi niyang napaka-unchristian ng ginawa kay Pamela. Kasi nga, 23 the next day, Noche Buena na. Na tinanggal siya na ganun-ganun na lang dahil she's too nice o mabait siya. Hindi po ganyan magtanggal ng tao. Tatanggalin mo ang isang tao kung siya ay may ginawang pagkakamali. Kaya na-confirm dyan sa vlog na yan na tama lahat si Maharlika sa mga the way na pagtanggal ng hinayupak na gobyerno ni Kuting Jr. at ni Lisa Smugs. Bakit? Kasi nga, very pulboronic, wala sa, yung kanilang mga jutak, abusive of power. Bakit mo tatanggalin ng isang taong wala namang ginawa? And the fact na tumulong sila sa kampanya, dahil for sure, nung sila ay tumulong, nung nasa third floor sila, ay may mga usap-usapan na yan na pag nanalo tayo, magtutulungan tayo, o kayo ha, ito yung galing mo. Kunyari, magaling si Pam sa communication, whatever, kung saan yung kanyang expertise. So, hindi naman siya ang taong bayan na yung mga tumulong doon, itatapon na lang. Natural, kaya nga sila kumuha ng mga taong tumutulong sa kanila na pinagkakatiwalaan nila nung time na yon. Pero actually, dito natin na-realize na ungrateful talaga itong baka ng Jenines na Kuting Jr. at hindi kasi siya hands-on. Kaya paano magiging effective leader, which is hindi siya leader, si Marcos Jr. o aka Polboronic President, kung hindi nakikita yung hinaing ng mismo lang sa presidential communications. Imagine ninyo, hindi niya nakikita yung problema na ginagawa ng kanyang asawa at ni Buangkang at nitong ni Bulldog. Okay? Si HR. So, yan ang code name. Yan kasi ang tawag ni Lisa kay, pareho lang naman silang magkawangis. Okay? Na, na nagpasa nila lahat ang sungay ni Satanas. So anyway, how come na magiging effective ang isang pulboronic president na under Desaya kung mismo ang presidential communications na yan ang nagbibigay ng impormasyon coming mula sa kanyang mga statement at syempre nagde-deliberate din sila kung ano mga chuba-chucho ang ilalabas nila ni hindi niya kayang i-unite. You know what I mean? Na tinanggal na lang itong si Pamela Pedroche December 23, tapos kinakabakabahan na daw itong si Marlon Purificacion na baka, by next year ba, may trabaho na daw siya? May trabaho pa daw ba siya? So, true enough, tinanggal din siya. Si Ina, pinag-courtesy resignation. So, paano magkakaroon ng isang paano ma-manage o alagaan ni Kuting Jr. ang 115 million or so Filipinos kung mismo itong maliit na sangay ng ahensya ng gobyerno, which is yung presidential communications, kung hindi niya alam ang nangyayari o baka nagpupulburon lang siya lagi. Kaya itong mga hinayupak na ito, nagtitrip na lang, tinatanggal nila yung mga taong, nandun siya nung panahon ni Attorney Vic Rodriguez. Kasi ang nabanggit nila doon, na road tag sila. At di ba sinabi ko naman yan sa inyo, bago yung nagsalita itong
third floor studio, ay sinabi ko na liligwakin silang lahat kasi pinaghihinalaan silang puting ahas. At the fact na hindi ko naman sila kilala, okay? Actually, may nagsabi sa akin na friend na, ako, ayan ka na naman, Maharlika, kasi nakausap, uy, napanood mo ba yung third world, diba? Third world sikuting. Yung third floor studio, ganyan-ganyan, Maharlika. Sabi ko, oo, ganon. Pinanood ko ng bonggang-bongga. Tapos sabi nitong kachika ko, friend ko, sabi niya, pero parang nakakadala, na na magsalita o kumampi o ipagtanggol mo yung taong yun. Sabi niya, baka mamaya, Maharlika, matraidor ka na naman, ganito, ganyan. You know what? Ano ang sabi ko sa kanya? Alam mo, kung ganyan ang thinking mo, although mag-iingat tayo, kung ganyan ang thinking mo, hindi mo na binigyan ng chance ang mga taong talagang mabuti yung kanilang puso. Kung meron man tayong na-encounter sa buhay natin na sa kabila ng pinalamon mo, di ba? Inayos mo and everything, tapos gagawin ka ng mga kapiki-pikeng kwento, hindi ko nakasalanan yon. Ang importante, this is me, this is my personality, di ba? Kung gusto kong panoorin ko at nakita ko itong mga taong to, ipagtatanggol ko pa rin kahit hindi ko sila kaano-ano. Ngayon, just in case, and I hope not, hindi naman, mabubuti naman silang mga tao at they are professionals. Na professional na nakikita mo na they're not katulad ng iba na yan talagang mga bangag lang, katulad kay Kuting. Di ba? So, hindi pwedeng hindi pwedeng dahil may isang tao, dalawang taong binaboy ka at ginawa ka ng kasinungalingan, ay titigil na yung pagtulong mo sa tao. So, paano naman yung talagang kailangan nila ng kadamay para magkaroon ng awareness? You know what I mean? So, ayan yung mga Maharlika. Kasi kinukwento ko nga sa inyo na nung bata nga ako, di ba? Yung mga away na hindi ko away, pinakakialaman ko. Kahit jumbagan, pinakakialaman ko. You know my story. And I cannot help it because this is me. That's my thing. Okay? Kung maabuso man tayo, ang importante hindi tayo ng abuso. Kung ginago man tayo, ginawan tayo ng kasinungalingan, ang importante hindi tayo doon. Right? So, I wishing you good luck, guys, sa tatlong palangga sa Pedroche, Purificacion, and Reformina. So, ngayon mga kababayan, makikita mo talaga na itong gobyernong ito ay mapang-api at ginagamit talaga nila ang power ng taong bayan. Power natin yun eh. Okay, ninakaw nga ni Kuting yan sa Smart Magic eh. Based sa affidavit ni Atty. Clejo nga, hanggang ngayon di pa rin sinasagot ng mga buwaka ng inang yan. So, nakita nyo, inaabuso nila ang taong bayan. Kung itong mga ito ay nakapag-aral na, nandoon na sila sa loob. Ginigipit sila, at hindi lang yan sila. For sure, marami yan sila, hindi lang sa Presidential Communications, sa iba't ibang mga ahensya na mga pinagtatanggal, dahil inulat ko na yan sa inyo. May mga takot sila sa buhay nila eh, dahil alam nila kung gaano ka-demonyo ang gobyernong ito, mga kababayan. So, alam na alam nila, mga palangga. So, ngayon, speaking of that, yung si Bulldog na yan, kinaasaran yan. Okay? Kinaasaran yan ng mga PSG. Dahil yung, hinayupak na yan, maliban pa sa kanyang jowa na si Tala, okay? Na inappoint din at nagkakangkangan sila dyan sa loob ng Presidential Communications. Mga kababayan, habang sila ay di ba, yung si Honey Rose, naiulat ko sa inyo, 4 na pwesto ang hinahawakan ng buwaka ng Genemis na yan. The fact na walang alam, kundi pangamtap at pagtitrip lang dyan sa Presidential Communication. At yan din siya ang jugaw ni Kuting. You know, jugaw? Marami dyan. Nandito ba? May jugaw ba dito ngayon? Okay. Third floor studio ba ang name? Okay. Third floor studio, mga palangga. Ayan yung vlog nila. Ayan, hanapin nyo na lang. So ngayon, mga kababayan, ayan si Juldog na yan, si Hannah Rose na yan, ay jugaw yan. Jugaw ni Kuting sa kanyang mga girlaloo. Alam mo na yan. Yan ang taga-emisary. Kaya nga binansagan yan ni Lisa Hasmugs na Juldog. Yan na lang mas maganda. Na Juldog, di ba? Parang jaso. Okay, maintindihan yung mga words ko. Kasi, alam ni Lisa Smugs na si Kuting, yung yaya niyang si HR, ay jugaw, tagahatid ng mga maaring kaba ng bayan
o kung ano pa man sa mga girlaloo, okay, o sa mga jawars ni Kuting, o sa forever ni Kuting. Alright? Ngayon, mga kababayan, ano na ang mga eksena? Chino, Mira Bueno. Chino, walang bawian, Just kidding pala. Just kidding. Okay. So mga kababayan, ano pa dito? Ang paghihiganti. Okay? Ang paghihiganti ni Lisa Smug. So ngayon, ang ginagawa nila, ngayon pa lang pala, bago ko tapusin, itong tatlong to ay tinitira na nila. Gusto nilang paghihigantihan. Kasi, syempre nga naman, ito ay confirmation sa ating mga vlogs na binaboy nila yung mga taong matitino. Diba? So, inuutusan ngayon ni ang pinaka-head itong si Juldog. Sa utos ni Lisa na tirahin ang tatlong ito. Nagsisimula pa lang, 4,000 something pa lang ang followers. You make it 50,000. Mga pala, you make them 100. Okay? Kailangan natin ng mga boses na katulad nila na tumayo o nag-stand, okay, sa kanilang naranasan sa loob ng Digimonyong Malacanang. Okay? So, paghihiganti ito ni Lisa Smugs dahil nga gusto nilang ampatin ang naratibo, lalo na yung mga expose natin dito kung gaano sila walang hiya. So, paghihigantihan tayong lahat gamit ang pondo ng bayan. Gamit ang pera ninyo. Kaya ito ngayon, ito pa lang, nagsisimula pa lang sila, tinatrabaho na nila. Napansin ninyo, ito na lang, mga kababayan. Okay? Kung buksan nyo yung mga isipan ninyo, galit kayo sa akin dahil sa bunganga ako, nagmumura talaga ako dahil hindi ako sweet na girlaloo. Sa harap ng camera, hindi ako sweet. Sa likod ng camera, super duper sweet. Diba? Okay, ito na lang, mga palangga. Imagine nyo, pritong lamok, si pritong lamok. Grabe naman, okay, at Sarah Lasso ng pritong lamok. Thank you palangga. How come na ang mga dugyots na bayaran ni Lisa Smugs, ng PCO, ng PCSO, ni Robles, ni Zaldico, ni Tambaluslos, bakit ang kanilang vlog? It's about me. Diba? It's about yung mga taong nag-criticize kay Kuting. Hindi nyo ba napansin kung bubuksan nyo yung isipan, sino si Maharlika? Bakit sila simultaneous ang atake? And you know what? Points yun sa akin. Ibig sabihin, they spend their time na pinag-uusapan kahit na negative pa ang ginagawa nila, ibig sabihin, ako ay isang malaking tinik sa lalamunan nila. Since nung lumabas po ako nung, Agosto pa lang, naglabas ako, ay non-stop yung mga trolls ni Lisa Smugs para maghiganti sa akin. At tirahin ako ng tirahin, personal man, gawa-gawa ng kwento, di ba? Meron pa nga dati, may lumabas na kwento na Maharlika nagpukpok sa Cebu. May mga ganon. I've never been to Cebu in my life. Mga palangga, never ako nakaapak ng Cebu. May nag-message sa akin. So, anyway, let's just, ignore it. You know why? Kasi ang gusto ni Lisa Smugs at ni Kuting, ni Tambaluslos, kailangan nilang mapabagsak ang credibility ni Maharlika. That's why we're not gonna mention their dugyot names. Right? Pobreng Pinoy, thank you palangga. Walang bawian Inuulit ko lang walang magre-refund ng pakulay. Walang magre-refund ng super chat galing kay Lisa Smugs. Hello. So anyway, balik tayo. So mga kababayan, ito yung nila, divide and conquer ito. Okay? Sabi ko nga, last year pa ako nag-i-inform sa inyo, ibabagsak ang mga vloggers na critical sa gobyernong ito. Ako ang tunay na binagsak. 2 ang Facebook page ko. Natinag ba si Maharlika? Hindi, may bago na naman tayo. Andyan ang Maharlika Network, andyan yung Boljaka, andyan po sa link natin. So, bakit pinatatahimik si Maharlika? Ibig sabihin, ako isang malaking tinik sa ngalangala o sa kipay-labong ni Lisa. Dahil the moment na matanggal sila at mas sukang-suka ng taong bayan at magtipon-tipon ako, hindi nila ako makakalimutan. Hindi nyo rin ako makakalimutan. Dahil may isang Maharlikang tumayo sa kabila ng may bounty ang ulo ko and everything. Gusto na, sindikato ang kalaban ko palangga. And they are billionaires coming from our money.
pwede nila akong gurgurin. Kaya nga, di ba, in-announce ko na sa inyo, pag nag-gurgur sa akin, ang nasa likod niyan ay si Lisa As, Araneta Smugs, si Kuting Jr., sila, ang gobyerno po ang pwedeng gumurgur sa akin. Wala akong kaaway na kaibigan, wala akong kaaway na kaklase, you know, they are my friends, are still my friends. Co-workers in the past, wala akong kaaway. Ang bunganga ko lang ang may kaaway dito. Ang junganga ko na tumatayo dahil kayo dyan sa Pilipinas ay natatakot na kayo ay magsalita, and that is understandable. Na kung mga ang mainstream media nga na mayayaman na billionaires na sila, takot sila, hindi dahil takot sila. Takot sila maapektuhan ang kanilang business. Right, Sarah? So, ito ay ginagawa ng gobyerno, divide and conquer. Napansin ninyo? Okay, I'm not gonna name names. Kasi ayoko sila bigyan ng platform. Kung gusto nila hyping dayo, kung gusto nila mag-promote sa page ko dito, kailangan nilang magbayad sa mga mga what do you call it? Sa ating mga moderators, may mga security guard ayun diyan. Hindi natin sila bibigyan ng ano dito, ng airtime. All right? So ngayon, mga kababayan, kasi nga kung sabi ko, you open your neurons. How come these bloggers na very critical sa gobyerno, tinatawag si Lisa Smugs, si Kuting, and all of a sudden, nag-change, nagbago, nag-turn to 180 degrees. Bakit? You ask yourself, bakit? Sila ba ay nabayaran na? Sila ba ay ganito? Bakit? You know, ay hindi ko sila pinapatigil na para, you know, mag-vlog sila. Lagay nila yung mukha ko, lagyan nyo ng sungay, gawin nyo akong duling, you know, pa-splitin nyo ako tulad kay Lisa, you know, gumawa kayo ng peke. Points yan sa akin. But, mga kababayan, itong mga ito ay funded ng gobyerno. At habang pinupondohan sila ng gobyerno para bumaliktad, kasi takot yung mga yan at ang iba dyan, talagang gusto ng pera. Okay? Gusto nila ng pera. Gagawa ng kwento yan para magkapera sila. Dahil hindi sila marunong kumita ng pera nang galing sa pinagpawisan at sa katotohanan. At kung ganyan ang mga taong akala ninyo dati critical sa gobyerno, tapos sa labas natin, ano nangyari? Besh? Di ba? Ano nangyari dito eh? Di ba? Bangag na bagag ngayon si Kuting. So magtataka ka. At kung nakafollow kayo sa akin since 2015, consistent ako sa laban ko. Nabudol man ako ni Kuting. Hindi ako nagpabulag sa mga hinayupak na to na para manatili sa isang panaginip na babangon ang Pilipinas. Susana Ogario, thank you Palangga. So, hindi ako, nung nakita ko, nung Agosto pa lang, nung binaboy nila ang tumulong at naging spokesperson na si Attorney Vic Rodriguez na pinagtanggol ko na hindi ko naman kilala. At pinagbintangan pa ako na bayaran ni Attorney Vic. Di ba? Si Attorney Vic pinagbintangan na may offshore account. Nasa poder si Lisa Smugs. Nakita pala nila eh. Meron ba kayong ebidensya or picture man lang na nagkita kami o tao ni Vic na kami ay nagkabayaran mga ganyan? Wala. Kasi wala naman talaga. So, ito yung gustong ito ang gustong gawin ni Lisa Smugs na sirain si Maharlika kasi ako yung pinakamaingay. But, alam nyo, itong mga hawak ko, like yung conversation ni Calvo, okay, kay Patricia, dyan sa PCO, Presidential Communications, na nag-aaway sila dahil sa bayad sa kanila bilang mga trolls at taga-atake ni Maharlika, taga-atake ni Duterte. Yan po, alam mo, I can say right now, ikaw, Albo, 10 ng mga dugyots na alaga ni Lisa at ngayon nadagdagan pa mga TikTokers na mga bata, humarap kayo sa salamin. Kung nagdadasal kayo at makadiyos kayo, kausapin nyo yung sarili nyo. At sabihin nyo, Lord, patawarin nyo ako dahil dahil ako ay binayaran ni Botod ni Lisa. At habang lumalamon po ako at umiinom ako, nagpa-social climbing sa Starbucks coffee. Kasi nakita, pas social climbing sila, makakain na ng croissant. Di ba? ng French. Croissant. Oh, kunyari, French ako ngayon. Ay, mga kapalangga, bawat nilalamon nila ay galing sa pera ng bayan. That's why they are part of this problem. Diba? Maharlika, okay, maniwala kayo sa hindi. Wala pong pwedeng makapagbayad sa akin. Ako pa magbabayad sa mga yan.
Right? Meron ba dyan? Ako ba magbigay ng pera sa mga yan? Maliit nga lang kasi wala naman akong bilyon. Right? Zorro. So, mga budol, vlogger na gusto kausapin Palangga, ako muna kausapin niyo. O, ayan. Ayan yung boss ko. No, you know what? These people, sila Zorro, I don't know them personally. Sa totoo lang. Yan ang taga-comment, diba? May group chat lang kami. Sila yung taga-report sa akin. Sobrang busy ko, Palangga, ganito, ganyan. Sabi ko sa kanila, ala na kayo dyan. I don't have time for them. Yan. Kausapin niya dyan yan na manager ko. Bigla nagka-manager eh. But anyway, mga kababayan, so kaya suportahan natin yung mga tao talagang nakikita mo na totoo sinasabi, hindi yung pabago-bago. Diba? Ngayon galit na galit ng bonggang-bongga. Tapos biglang, teka muna, si Maharlika na yung inaatake. Kasi si Maharlika lang ang sakalam. Right? Si Maharlika lang ang sakalam. So, bakit? Actually, nakakatulong ako sa ekonomiya eh. Nakakatulong ako sa pinagkikitaan nila. Kasi kapag mukha kong inilagay ng mga ginayupak na to, nagpipick up yung mga videos nila. Okay lang sana kung pagandahin nila yung alindog ko, matutuwa ako. Eh kaso, binalagyan ako ng sungay, okay pa din. Diba? Kasi hindi mo naman makontrol yung mga ginayupak na yan. But, ano po ang signs nito? Ang sign yan, bakit ultra at Maharlika, politiko ba ako? May ninakaw ba ako sa kaban ng bayan? Wala. Hindi ba dapat as a vlogger, you talk about different politicians? Kung ano yung mga ninakaw nila. Diba? Like ako, kahit mga appointee ni Pangulong Duterte, pag nainis ako, the way sila sa Senate or sa Congress, nagbibigay ako ng comment. But hindi ibig sabihin ay, what? Tatahimik na lang ako dahil ito ay tao ni Duterte, ito ay daet ni ganyan. Nagko-comment ka para i-improve nila yung sarili nila. Pero look at this, mga bayaran ni Zaldico, ni Tambaloslos. The project here is divide and conquer. Lahat, even ng mga kaibigan ko, mga kababayan, may kaibigan pa ba ako sa social media? Meron kayo mga Palangga. I mean, kaya nga wala akong mga kaibigan dyan na Pinos. I'll tell you something. Nung ako'y nag-start, noong 2015, na-anticipate ko na mangyayari to sa akin. That's why hiniwalay ko po ang mga kaibigan ko at mga kaklase ko sa public Facebook account ko. Kaya dyan sa public Facebook account ko, wala po akong mga kaibigan dyan na friends ko sa Facebook. Kasi ko darating na tatargetin ng mapangaping gobyerno at eto na nga ang ginagawa ni Lisa Ahas. Kasi itong mga tao like sa third floor studio, akala nila, kilala ko yung mga yon. Hindi ko naman kilala yung mga yon. I don't know them. So ngayon, tina-target sila. At lahat ng mga nakadikit na kung sino man, nakausap nila para bumaliktad. Yan po yung nangyayari sa ngalan ng salapi. Kaya sila kalaban ng bayan. Kaya binubuksan ko yung isipan ninyo. Ako ba dito, I talk about like single person na si Juan, si Pedro, nakipag-away ba ako sa vloggers? Kung meron man ako mga inaway in the past, kailangan kong tumayo sa katotohanan, it's all over. Tapos na yon. My target now is the buwaka ng inang Puting Jr., Lisa Smugs at Pangangamkam. Ito pala bago ko makalimutan. Okay, balik tayo dito sa ASEC na bumili ng bahay. Last year pa to Pakita ko lang to sa inyo Okay, ayon sa ating source, mga kababayan, yung dating taga-ayos lang ng computer, okay, at network ni Lisa Smugs, mga computer, parang nag-distrong ka, in-appoint niya ng Director 3 sa Presidential Communications. Ngayon, ano ang pangalan nitong taong ito? Okay? Mga Palangga, ito si Mr. Antonio. Okay? Ito yung bahay niya na last year pa to. Anong date to hindi ko pa to napakita pero nabanggit ko to sa inyo. June pa. June ko kinuwento sa inyo. June ko sinabi sa inyo. Ito ang taas ng bahay. Nakita nyo yan? Dali Ano ko lang, i-edit ko lang. Nakita nyo po, yan yung bahay na pinatayo. June yan, baka tapos na ngayon. Director 3 lang yan ng PC, Presidential Communications. Director 3, how much more yung iba na kasabwat ni Lisa Smugs, Yusek si Bukangkang, etong si Juldog, si Hane Rose, itong si Tala na nagkakalantarian sila dyan. Diba? Imagine magjowa ng mga walang alam, nandiyan, nagtutsuktsakan sa loob ng Presidential Communications. Ilang bahay ang napatayo ng mga yan?
Lahat sila nagpapatayuan, di ba? Sa office, sa Kongreso, sa Senado. Kaya sabi ko nga, aping-api, kawawang-kawawa talaga kayo, mga palangga. Yochang vlog, tama, ibang vlogger, personal ang away, siraan ng siraan, yung away para sa bayan. Exactly. Mga palangga, when you say you are a political vlogger, okay, you talk about politics, the issue ng politika, hindi ang issue ng personal na buhay ko. Di ba? Bakit? Politiko ba ako? Mga ganon. But again, actually, tinutulungan din nila ako na makilala ako ng taong bayan lalo. Kaya hinahanap ako, ay, buha ka ng Genimas. Ito pala yung ngangabels ni Maharlika. Ito pala yung binuboljak nila, ganyan. Totoo naman pala. See that? For Ma'am Raga? Oh. Sa Ma'am Raga, nagtawanan kami ni Tatay Laga, in-explain kong mga nagaganap sa'yo at kung sino sila bukangkang. Ha, ha, ha. Okay, thank you, mga kababayan. And now, itong mabalik tayo dito kay Hannah Rose, na yaya ni Kuting. Yaya na, jugaw na walang alam pero in-appoint. Yung mga magagaling, pinagtatanggal. Yung mga walang laman ng utak, kundi magnakaw, yan ang pinanatili ni Lisa at pinanatili ni... Actually, gustong tanggalin ni Lisa si Jugaw. Si Juldog. Kaso lang, hindi ipinaglalaban ni Kuting yan. Yan ang katotohanan dyan, palangga. So, noon pa lang, di ba, from PMS, ay inilipat siya sa Presidential Communications, mga palangga. Tapos, yan si Juldog na yan, noon, last year, yung mga associated kay Attorney Vic, yung mga tumulong sa campaign na tinapo nila actually, na naging ungrateful sila, sinabi ko sa inyo na pinagtatawagan ni Juldog, ni HR, para kumbinsihin na gumawa ng kwento laban kay Attorney Vic Rodriguez. It just so happened na matitino yung mga taong yon na itinapo nila at hindi nagmanikluhod sa kanila or wala silang pakialam kung bibigyan sila ng pwesto or what. Kumbaga, dinecline nila yung offer para maibalik. Kumbaga, ang offer ni HR, ayon sa ating source, ni Juldog, kinakausap yung mga associated kay Attorney Vic na, kunyari ikaw, si Andrea Rivera, o Andrea, kunyari, dati ka sa third floor ka, kunyari, kasama ka doon sa third floor studio, sa third floor nung HQ, headquarters nung kampanya. Sabihin ko sa'yo, Andrea, ako kunyari si Juldog, Andrea, baka naman gusto mo gumawa ng fake news o kwento laban kay Vic Rodriguez at bibigyan ka ng pwesto dito. So, ganun ang ginagawa ng hinayupak na yan. So, they are not for unit team. And they are not for the people. They are for kam-kam. Kaya nakita niyo yung mga survey, may mga nagsisurvey ngayon, Kali survey, na mga tao sinasabi mas mabuti pa rin ang panunungkulan ni Duterte kumpara kay Kuting na magto 2 years na. Diba? Puro balintong-balintong, puro kaletsehan yung nangyayari sa bayan. Then now, let's talk about, ito, itatouch lang natin ulit. Another example, yung sa asawa ni Harry Roque, yung sa pag-ibig, di ba? Liligwak yan. Bakit niligwak yan? Hindi man magsalita ng diretso pasensya ka na, Attorney Roque. I know for a fact na dahil din sa ngangabels mo din, sir. dahil din sa ngangabels mo, dahil nagsasalita ka at, nakikipaglaban ka kasi sinusuppress kayo dyan sa SMNI. And recently, napanood ko din na umaapila itong grupo, sila Attorney Roque, para magkaroon ng temporary, ang tawag dito, na magkaroon ng TRO na payagan, okay, na wag i-suspende itong SMNI dahil tina-target talaga ni Lisa Smugs yan. At ang asawa mo ay produkto lamang ng pakikipaglaban mo, Attorney Roque. I mean, na produkto, casualty. Okay? Because of our fight, casualty sila. Okay? Ngayon, mga kababayan, let's go dito sa 26.7 billion na akap. Okay? Ano yung akap-akap na yon? Yan ay ibinalita all over the place na yan dahil nung kahapon, nung nanood ako ng hearing, hindi ko na umpisa na yan kasi nasa 2 hours, yung pa 2 hours na nanood ako. So, nabasa ko dito at may nag-send sa akin, mga palangga ko na moderators. Thank you so much. Okay? Na kina-question ngayon yung 26.7 billion na first time na narinig daw nito mga senador nila Bato, nila Amy Marcos, na kasama sa national budget for 2024 at ito ay designated sa ayuda o yung ayuda sa kapos ang kita program for AKAP. Alright?
So ngayon, ito ay nasa departamento ng DSWD. Okay, sabi dito sa balita, Senators on Tuesday raised question about 26.7 billion ayuda sa Kapos ang Kita programa or AKAP, a new assistance program of the Department of Social Welfare and Development or the DSWD, which one of them linked to the People's Initiative Campaign for Charter Change. Kasi yun ay ginamit ng mga buwaka ng Ginenes na sino to, si Tambaluslos at si Zaldico at ang mga jejemon na mga kongresista na kasabay ng pagpipirma ay binigyan ng mga ayuda. Itong mga pinwersa nila o niloko nila o diniceive nila na mga kababayan natin para magpapirma ng kanilang PI, jutang ng PI na yan. At ngayon, sabi to, Senator said they were both surprised and curious about the funding and nature of the program, which a senior official of the DSWD said, foreign to the agency. Kumbaga, bago daw yun sa ahensya nila. Wala pa raw parang mechanics kung paano ang pagbigay ng AKAP na yan. Okay? So, tuloy natin bago ako mag-comment. This developer, Senator Amy Marcos asked the DSWD to explain the AKAP program during the continuation of the Senate electoral reforms and People's Participation Committee's investigation into the alleged bribery and payoffs related to the recent Chacha efforts through PI. Sabi ni Amy, nagulat din ako sa AKAP. Mas lalo ako nagulat sa halaga ng 26.7 billion, isang programa na ngayon kulang natuklasan at ngayon lang narinig. Okay, I'll talk about that kasi napanood ko yung depensa ni Erwin Tulfo. Bago ko talakayin si Erwin, bago natin bodyakan si Erwin, nakita niyo mga kababayan, itong 26.7 na yan, ang may control, malinaw na imbis na ang DSWD ang maglatag ng kanilang mga gustong mga project para sa taong bayan, si Speaker Tambaluslos ang nag-push niyan, okay, ng 26.7 na yan sa AKAP na yan, okay? Para sa AKAP na yan. Yung pala, gagamitin nila as AKAP bribe. Okay? AKAP bribe. So ngayon, pinakinggan ko ang press conference ng mga julul sa Congress. At ang nanguna ay si Erwin Tulfo, na dati rin naman nating kachika-chika boom-boom dyan sa mga comment section. Pero mukhang na ano na po kayo, Mr. Tulfo, Erwin Tulfo, di ba? Na contaminate na kayo. Okay? Maybe you're already contaminated before, I don't know. But yung pagbuntot-buntot mo kay Tambaluslos, yung mga raid-raid ninyo in the past, kitang-kita mo naman kung gaano kababoy itong si Tambaluslos at gumagawa ng kwento ng, kunyari, mga raid-raid na ganon, yun na, ng mga bodega. Remember that? Yung mga bodega na nagpakitang gila sila doon sa Maharlika Rice, mga bigas-bigas na yon. So narinig ko, Mr. Erwin Tulfo, ang explanation mo na sa AKAP. To the rescue kaagad na kayo. Sinabi po niya sa press ko niya na ito daw AKAP na to, ayuda sa mga kapos. Ito daw ang target nito ay mga sumusweldo ng 23,000 below, like yung mga taxi driver o yung mga delivery personnel, people. Ano ba yun? Parang DoorDash, Uber dito. So, Lazada, yun sa mga Lazada, di ba? Ang tawag doon, yung mga nagmumotor, paki-comment nga dyan palangga. Angkas, mga ganyan. So, anyway, so yun daw ay, yung pondo na yun, yung AKAP na yun, para daw yun doon, okay? Sa mga taong kapuspalad. At eto yung sinabi mo, Tulfo, na dapat ang mga taong bayan, so itong isang sasabihin ko later ha, kasi baka makalimutan ko, ang mga tao daw sa komunidad ay lumapit sa kongresista. Let's say kung ikaw ay nasa community ka ng mga call centers or ikaw ay rider, mga ganyan. Ang explanation niya dito sa AKAP na to, dahil nabukela sa Senado, na pumunta daw sa Kongreso at magsabi na, uhoy, nandito kami sa barangay Hibok-Hibok. Okay, kami yung mga call center, baka naman mabigyan kami ng AKAP na ito na pwedeng 3,000 to 5,000 kada isa kapag ikaw ay masuri yung iyong mga credentials na ikaw ay call center agent
o ikaw ay angkas driver, mga ganyan-ganyan. So itong kadyutahan na to, Mr. Erwin Tulfo, di ba? Ano ba yan? Kiskipay ka na talaga kay ahas? O kis tambalustos ka na? O kis saldico ka? Hindi ka nag-iisip. Okay? Mr. Tulfo, hindi ka nag-iisip. Sobrang kiskipay labong ka. Ang taong bayan, ang tao pa ang magpupunta doon para humingi ng tulong. Talagang gusto nyo ganun lagi ang taong bayan mamamalimos. Hindi ba dapat ang serbisyo, kung itong 26.7 na to na pinag-uusapan natin, para din sa sinasabi mo, hindi ba dapat nationwide yan? Hindi pwedeng si Barangay 1, mag-i-initiate para itong mga call center pa, ayon sa kanya, sa press ko niya, few hours ago, na pupunta sa Congress para humingi ng ayuda. Hindi ba dapat kayo ang lumapit sa taong bayan? Ilapit ninyo ang serbisyo sa taong bayan at it should be systematic. Paano nyo gawing systematic? The target is gamitin sa panglilinlang, papirma-pirma ng buwaka ng GNMS na PIPI na yan, then babayaran ninyo yung tao ng what? 100, 200, 500, 1,000? Nakita ninyo? And the fact na sinabi nung DSWD, okay? Undersecretary ba yun? Dimaporo, okay? Sinabi niya na ito ay pinag-aaralan pa lang nila. So nagsuntukan na naman ang iyong ang pagtatanggol mo, Mr. Tulfo, kay Zaldico at kay Tambaloslos, kay Romualdez. So nagsuntukan, when I say nagsuntukan, nagsalungat. Ang sabi mo, yung AKAP para ito dun sa mga taong less than 23,000 pesos pababa yung kanilang mga sweldo. Eh sabi nitong DSW dun sa hearing, ay pinag-aaralan pa nila. How come? Kung pinag-aaralan pa lang, wala pang dapat, kumbaga hindi pa naiisa batas o na wala pang guidelines and everything. So ibig sabihin ang pondo na hay, tambaluslos. Kayo ang nagdedesisyon. What if? Which is walang nakakaalam. Ngayon lang natin nalaman. Bawat komunidad, bawat district, bawat lugar ng Pilipinas, kayo mga call center agents, kayo mga taxi drivers, tricycle drivers, kung ano pa man, na below 23,000 pesos ang sweldo. Paano nyo ito malalaman? Hindi ba dapat i-aware kayo ng inyong distrito, magsimula sa LGU? May census tayo. Hindi po pwede yung maisipan ko ng, parang naisipan ko ngayon, call center, naku, saan kaya ako kukuha? Baka naman may ayuda, ganyan-ganyan. Lumapit kaya ako kay ganito, ganyan. Hindi ganon ang pagbibigay ng tulong at proyekto na mag-initiate kayo ng mga project para sa Pilipino. So, kung 26.7 billion na ito, kung walang mga call centers na sinasabi mo, Tulfo, na makakaalam niya na meron palang pondo para sa kanila. Dahil first time nga lang narinig dun sa Senate. At sinabi mismo nung taga-DSWD, tao ni Gatchalian yan at ni Romualdez na kumakamkam din dyan yung waka ng GNMS na yan. Lahat kayong kumakamkam. Di ba? Walang mag-claim nung AKAP na yun kung hindi nyo ilalapit sa tao. Kaya nga lagi kong sinasabi mga palangga, itong jutang GNMS na gobyernong ito ay isa ng bulok, mambubudol, kaya dapat na nating mag-make up your mind, get up. No? Nadagdagan na ang get up. Get up, mag-make up, okay? Get up, okay? Pick them up, okay? Mga palangga. Ngayon, mayroon pa binanggit ka, Tulfo, doon, na sinasabi mo, na itong pinababango mo, si Tambaloslos at si Zaldico, na inatasan niya, okay, nabigyan ng 50% discount yung mga hospital bills, like yung mga nagbabayad sa yung paid room, paid ward. So, actually, pag tinignan mo, pag pinakinggan mo at hindi mo inabsorb ng bonggang-bongga, akala mo ang galing-galing nila. Sabi ni Tulfo, yun si Speaker of the House, Martin Romualdez, ayan, inatasan niya, inutusan niya ang PhilHealth na bigyan ng diskwento yung mga taong bayan na may mga bills sa hospital. Let's say 500,000, maging 250 na lang. Puro lip service, nasa batas ba yan? O chika-chika mo lang? At sino si Romualdez para wala bang sariling mandato ang PhilHealth? Para sila ay, what? Magdesisyon kung ano yung mga sistema na para ibigay sa tao. At nasaan si Coting Jr.? Nasaan? Nagpupulburo na naman ang buwakan ng GNMS? Pulboronic na naman, kaya nga ang jutang GNMS? Tapos si Tambaloslos ang nagdesisyon na parang siya ang presidente? At kayo sa PhilHealth, well, PhilHealth is under the
umbrella of Lisa Smugs, right? Ng ng presidente. At sino ba ang presidente ninyo? E di yung buwakan ng smuggler na yan, mga kababayan, wala nang iba. So ngayon, dito mo makikita na si Tambaloslos ay nagdedesisyon na lang ng gusto niya. Dahil inaatasan siya ni Lisa Smugs at ni Kuting na maghari-harian. Sagutin nyo, may mandato ba si Tambaloslos na utusan ang mga ahensyang yan? Ha? Gabinete o mga ahensya ng, mga sekretary doon. Di ba? Utusan na, ibigay mo yan, ganyan. So definitely, ito yung mga kaletsihan lang kasi gustong ipagtanggol ni Erwin Tulfo ang kanyang amo na si Saldico at itong si Tambaloslos. Baka nga naman, binibigyan ka ng mas malaking pondo. Kaya kung todo tanggol ka na, alam mo, sir, binababoy na. I'm not supposed to call you sir anymore. Okay? What the hell? Di ba? Binababoy na yung pondo. Sino? Si Tambaloslos. Alam ko, amo mo siya. Nautusan itong PhilHealth na to. Wala bang sariling utak yan, mga taga-PhilHealth? Na sumusunod-sunod lang? Ang dami-dami ng, may kanya-kanya silang designation, may kanya-kanya silang trabaho. Bakit uutusan ni Tambaloslos ito na, kalahat 50% kayo ha? Susundin ba ng mga ng PhilHealth yan? Kung walang proper documentation, black and white, na nakasaad doon, di rumble kayo, gulo-gulo talagang, parang sabot ni Lisa Smugs. Magulo pa sa sabot ni Lisa Smugs. Kasi yung mga utak nyo pulburon. Hindi ka pwedeng magdesisyon na ikaw ay pinsan na Speaker of the House na, sige, dahil gusto ko magpapogi ngayon, okay, sabihin mo, 50% na lang yung ano nila. Sabihin mo yan sa DOA, sabihin mo yan sa mga hospital na yan, 50%, ganyan. Ganon na lang, nga bells, ganon na lang. Tatlong presidente ng Pilipinas, sabi ni Ace ni Mac. Exactly. Hindi pwedeng ganon. Kung gusto nyo na pagserbihan ang mga taong bayan sa tama, ito yung sinasabi ko pa ulit-ulit last year pa, even before, na pwede kayong maglagay ng social service o social services sa bawat pampublikong ospital. Okay? Bawat publiko, even sa private, lagyan ninyo, o sa bawat ospital, when I say lagyan ng isang maliit na upuan dyan, na opisina, kung gusto nyo ibigay ang 26.7 billion na yan, na sinasabi nyong akap, di ba, ayuda sa taong bayan, at sinasabi mo, Tulfo, na ito ay para sa mga, dito sa hospital bills, ilagay sa buong Pilipinas yung budget na yan. Papaano? Tanginan nyo. Aba ka ng genimis ninyo. Papaano? Again, i-attach ang opisina na maliit, 1, 2 tao, 3 tao, o mag 24/7, 3 shifts sila. Sa isang pampublikang ospital, may naka-angkla na dyan na DSWD or social services. Kapag na-confine si Pedro, na-confine si Pobreng Pinoy, sasabihin ni Pobreng, tatanungin si Pobreng Pinoy, ano nangyari sa'yo? O kailan mo ma-confine, sumakit ang tiyan mo, O anong trabaho mo? Magkano sweldo mo? O kunyari, 10,000 pesos lang. So automatic, iraran, okay? I-encode yung kanyang information. Si Pobreng Pinoy, kawawa naman, pobre, isang tricycle driver, ito lang, may 5 anak, tapos 10,000 lang kinikita. Automatic, kumbaga, may benepisyo kaagad itong taong ito. Doon pa lang sa pag-confine niya sa ospital. Kaso ayaw niyong gawin niyang mga hinayupa kayo, ikaw Kuting, ayaw mong gawin yung ganyang klaseng project na yan. Ayaw ninyo kasi gusto niyo lagi gamitin, nakawin ang pera ng taong bayan at gusto nyo laging magmakaawa ang mga tao, mga Pilipino na humingi ng kadyutahan ng mga guarantee letter. At pipila din sa Jutang Genimis na PCSO. Okay? Para manghingi ng magmakaawa, magta-travel. Imagine mo, kung ikaw ay galing sa probinsya, sa kasuluk-sulukan dyan, di ba? Ang iba pumupunta pa sa Maynila, nung unang panahon, pumipila pagkahaba-haba. Ngayon, digital na. Kung tutusin, apply ka na lang dapat online. Diba? At hindi sila nabibigyan ng kalinga. Paano nga naman kayo bibigyan ng mga ayuda para sa inyong mga health problem? Ang 1.7 billion last year lang sa Lotto na supposedly para yan sa charity purposes. Yung ahensyang yan, kaya nagkaroon ng Lotto, okay, ng Philippine Charity Statistics Office na yan, isa sa kanilang goal or advocacy ng ahensyang yan ay para sa charity. Kaya nga,
Philippine Charity. From the word charity. Kasi ang income, part of the income, itutulong sa taong bayan. Hindi eh. Ano nangyari? Nagpanalo sa loto. O ngayon, ano nangyari? Another tulpo, Rapi Tulfo. Nga. Kaya bang yabang ng jutang Genemes? Issue na forensic na. Forensic na yan. Ganyan-ganyan. Ako, Mr. Milyonaryo, Robles, ayun, nakakuha na ako. Sabi ko NBI, DICT, chuchu, blah, blah, blah. Tapos after second hearing, wala na, ngangana. Tapos nawala na rin si Milyonaryo. Kaya ang tanong ng bayan, para kay mga tulpo, nabayaran na ba kayo? Sino lang ba hindi nabayaran? Yung si Ramon, na-meet ko yan in person nung college days ako sa Manila Bulletin, na-interview ko yan when I was young, bubbly, you know. Pinatahimik din yan. Di ba, nagdadak-dak-dak si Ramon Tulfo dati, laban kay Lisa Smugs, at sinasabi niya ang katotohanan, pinatahimik niyo yung kuyang niyo? Di ba, mga palangga? So ngayon, toll fix. O yan, sabi ni Eri Jamsia, toll fix. So ito yung malungkot na katotohanan, but again, they were not gonna stop. He won't let up, sabi ko nga kasi, habang si Lisa, si Tambaloslos, si Saldico, Presidential Communication, PCSO, nagpapakalat ng black ops against me, against si Duterte, against sa inyo, hindi sila magwawagi. Kaya sabi ko, ang target natin, sila, huwag kayong maligaw. Don't waste your time sa mga taong, walang kwenta yung pinagsasabi. Mararamdaman nyo yan, you talk to yourself from here. If you really love your country, mga palangga, even listening to these people na nagpapakalat ng kasinungalingan, you can feel right away kung meron kayong matinong puso. Since araw ng mga puso ngayon. Kung matino ang puso ninyo, kahit na hindi tayo magkakilala, kahit na insecure, huwag naman gano'n. Kahit na, ganito na lang, baka ano pa masabi ko, yung bunganga ko minsan hindi mapigilan. Kahit na hindi nyo ako kilala o hindi nyo kilala yung mga taong nagsasalita ng walang kwenta, kaya nyo pong timbangin kung sino ang bayaran sa isang vlogger na to. Kasi ang isang political vlogger, ang pinag-uusapan dapat yung mga problema. Okay? Pwede nilang pabangoyin si Kuting. Di ba? Yung mga bayaran ni Lisa, pwede nilang pabangoyin si Kuting kaso may nanonood ba? Wala. Kasi alam na mga taong puro kasinungalingan. Pero kapag nilagay si Maharlika, dahil kayo naman mga palangga, kasi tagapagtanggol ko kayo, ano na kaya sinabi kay Madam Maharlika? Ganun. Ano na kaya, ito naman kay Sumbong, ganun. Ako naman, ignore. I don't